Hello everyone. We are here at the Hidden Beach in Sunny Bay. Ganda dito, diba? Nag-picnic kami ng kaibigan ko. Nag-barbecue kami. Mangunguha kami mamaya ng mga laman dagat dito. Mayroong maliliit na oyster, pero wala nang mga laman. Sisi, tawag nito sa amin. Ang ganda! Ang linaw ng dagat. Mangunguha kami mamaya ng laman dagat. High tide pa kasi ngayon, kaya mahirap pa manguha. Lalim. Nagkakabit na ng duyan ang aming kaibigan. Bo, Yuso. Hello sa inyong lahat. Nandito kami sa isla. Ayan, nag-barbecue kami, nag-ihaw ng baboy, isda. Nag-init kami ng tubig para sa kape. Yan, nagbahay-bahayan kami. Ayun ang aming kusinera. Ayan ang setup ng aming tatambayan mamaya. Siyempre hindi mawawala yan. Yan ang mahalaga, pinakamahalaga yan. Ano pa kaya pinakamahalaga? Kulang ang day off pag walang empty lights. Empty lights. Sarap, isda lang yung akin at bawal ang mamoy sa HB. At ito ang aming view. Tama naman ang view namin, di ba? Ganda. Ito ang aming paraiso dito. Ngayon, magtitimpla ng kape. Hi, live! I'm here! Sa mga ano ko ha? Sa mga basher ko, huwag ka lang pupunta dito. Uhawin namin kayo. Bawal. Bawal ang mga bashers. Bawal ang basher dito. Mga good people lang dito. Basta talaga naman. Pwede na? Oo, luto na to. Ayan, ito ang aking ulam. Inihaw na isda sa kaibigan ko. Ito ulam ng kaibigan ko. Pork. Tantala mo pa yun. Ayan. Kainan na! I'll do a vlog. I'll send it to my brother. Hello sa inyong lahat. Andito kami sa Maon Shan Seaside. Dinala ko yung alaga ko. Magpipiknik kami. Nagdala ako ng tent. Pagkain namin. Kadarating lang namin, magbibuild pa lang ako ng tent. Ayan, magbibuild kami ng tent ng alaga ko. Automatic lang yung tent namin. Oh, wonder. Oh my God! My phone! My phone! Yeah. Yeah, it's okay. And then your phone. Ayan. Ready na ang aming tent.
bougainvillea pa rin. Lagyan natin ng ganito. Lock. Oh, Vicky, look. What's that? There's 2 shells. 2 shells. Wow! It's a twin shell. Kain tayo! Ito ang baon namin ng aking alaga. Snail. Tsaka chicken feet. Tapos ito yung paborito niya. I want Tapos ito yung paborito niya. Minced pork. Steamed minced pork. Tawag niya dyan steak. and also Tapos ito may mga stacks. Yes, octopus. And my chicken feet. Yes. And my muffin. And what is Yes. this? What is this? Sushi and Sushi Coca-Cola. and Coca-Cola. Whose Coca-Cola is that? Is that your Coca-Cola? Yes. You like Coca-Cola, right? Yes. Look at your teeth. Ayan, let's eat! Tara, let's! Yes. Tsunami. Kain tayo! To a brain rot. Eat, Fiducian. I didn't know which still a brain rot escape tsunami. Ito yung aking snail. Sapto eh. You like our food? Hmm? You like your steak? Hmm. Makunat. Ang aking chicken feet. Tuwang-tuwa yung alaga ko. Nakagala siya. Hello sa inyong lahat. Andito na naman kami ulit. Magpipiknik ulit kami sa seaside. Ayan, si Chef Aryan. Kaway-kaway naman dyan, Chef. Chef Aryan love to cook anything. Ito ulit ang aming background. Medyo malamig ngayon. High tide. Kasi hindi ko nagagamit salmon ng gamitin mo. Ay, ilalagay sa salmon. Salmon. Ayan. Preparation our foods. Preparation of our foods. And Madam Chef is in the house. She's making the kasaba nilupak. Nilupak na kasama. Wow! Nilupak. So a lot of cheese. Ito siya. Kasi dati yung speaker ng Ito ang, huwag ka muna magsalita. Ito ang nilupak namin nung wala pang cheese. Tapos ito na siya nung may cheese na. O, diba? Ang sarap. Tapos ito sinantol. Ito ang sinantol ng Infanta Quezon. Specialty nila. Yan ang sarap niyan. Promise. Kanin. Ang aming cheese. Meron kami ditong biko. Meron kaming May saba, inihaw nandun pas. meron kaming mani. Meron kaming mangga. Merong mani, mamimili lang kayo. May basa, may tuyo. Anything. Meron kaming MP. Siyempre MP. Tapos kape. Merong juice. Tapos ito ang aming view. Diba? Kain na tayo, guys. Ayun din yung aming mga kasama dito. Nagsisikain na rin sila. Ayun, iba. May birthday party yata. Walang masyadong tao ngayon dito sa aming paradise. Kami-kami lang. Hello! Kain na tayo. I already licked it once.
Kainan na. Ito yung aming pagkain. Relax mo. So happy. This is Kanin. init na yung kanin natin. Oh, pwede na yan. Tingnan. Sinantol. Wow, ayan, nagtusong. Sarap. Sayang yung ulo. Tinanggal. Ang lalaki. Maganda palang initan to, nagtututong. Oo. Daddy, ay, yummy. Kain. Parang ka pa nakaharap. Wow. May camera doon. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Bilis naman. Ayan na ang aming laing. Sarap. Nilagyan na ng daing. Ang laing. Babay na guys. May Ayan daing. lang ang aming pwesto dito. Yan lang ang kapares ng daing, laing. May ano yan, Wow. may karne. Hello sa inyong lahat. Kami ngayon ay andito ulit sa aming paraiso. Paraiso ni Arlene. Nagpapausok kami. At hindi ko alam kung anong lulutuin niya. Mahilig to magluto-luto eh. Kusinera to ng bayan eh. Nagpapagatong na siya. Sanay sa... Buhay probinsya. Ay, probinsya. Tawa naman. Ang ganda-ganda, umiihip ng apoy. Ha! Kinin mo na lang na ito eh. Ayan. Gata para sa laing. Ayan, ang laing namin. Kadami kulang ang gata. Ang dami. Frozen laing lang yan. Hindi yan frozen. Ah, hindi pala frozen. Nilaga lang ng Yan, may gata na yung dalawa. Nilaga muna pala siya sa bahay. Tapos dito na siya tutuluyang lutuin. Ayan na yung table namin. Ready na. Ready na, diba? Tara na. Ayan na. Ganito ha, hindi tatapong gamit ito. Oo. Hindi kaya yan mag-amoy usok na Len, daing? Ay, laing. Ayan na ang aming laing. Sarap. Nilagyan na ng daing. Ang laing. Babay na guys. May Ayan lang daing. ang aming pwesto dito. Yan lang ang kapares ng daing, laing. May ano Wow. yan, may karne. Mukhang ang sarap. May karne din pala. Babay na. Thank you guys for watching. Sarap Bye-bye. naman. Hindi nakatagay. Kain tayo. Yun lang yung papel ko Tingnan mo yung dito. munggo, ang sarap. Tagakain. Wow, sarap ng laing. Shout out. Ate Ming, bilisan niyo. Ubus na. Yung ambag ko sa grupo namin, tagakain. Yan na mahingi ko nun sa kapitbahay. Matagal kayo. Sorry sa may laing. Ang sarap. Talaga. The best. Ang aming laing. Akit ng bundok, hindi ka Saka malilim. Oo. Malayo lang siyang lakarin. Tsaka pag NTR na agad. Oo, tahimik pati. Ang nagustuhan namin dito, pwede ka Laing. mag-ihaw. Oo. Walang pulis. Sumasaway na pulis. Pag may Walang nakita usok, kaba-kaba. pupuntahan ka kagad ng pulis. Mayroon kasi dyan tapunan, dapat ini-impis nila bago itapon doon. Yung iba kasi iniiwanan. Iniiwanan yung iba. Andyan lang yung Sabi nung apam dito, wala talaga dito nag-limit ng limit. Nag-clean up drive kami dito dati mo eh. Nasa sarili mo lang dami ng limit. Ang sarap. Inisa na ako. Nakaupo yung Hello sa inyong lahat. Ako ngayon ay pumunta ng palengke. Parang nag-craving ako. Parang gusto kong kumain ng seafood. Kahit anong seafood na lang. Isda ba? Or clam ba? Or hipon ba? Basta kung ano na lang yung magustuhan ko. Ayan, nag-ikot-ikot lang ako at nagtingin ako ng medyo mura lang na bilihin. Ayan, at kakaikot ko dito ako napunta sa mga sariwang hipon. Tingnan yung mga sariwa, kaso medyo mahal yan. Hipon, tsaka may alimango doon. At pumunta ko dito sa kabila. Nakita ko tong nakatumpok na dilis. Sariwa pa siya, parang masarap siyang ikilaw.
At $20 lang yung tumpok. Bibilhin ko na siya. Lasa ng lilis. Para malinis. Sarap. Gusto ko na kumain. Hilasan muna natin para malinis. Ito gagamitin ko. Spring onion, sili, syempre kailangan maanghang, tsaka sibuyas, kamatis, yung aking isda ay ready na. Ayan, ready na. Nahiwa ko na yung mga sangkap ko. Sa Bisaya pa, mga panakot. Ready na ang mga panakot, mga sangkap, yung dilis ko. Ito nga pala yung gagamitin kong suka, dark soy sauce. Kasi malasa na to, hindi na ako mag-a-add ng asin. Lalagay tayo ng suka. Pagkalagay ng suka, haluin lang. Kulang pa ang suka. Pero okay na yan. Tapos, ilagay na ang isda. Pag nahalo na siya. Ang sarap. Ay, ay. Sira na naman ang diet ko nito. Hindi ko siya lalagyan ng asin kasi iiwas muna ako sa mga alat. Yung suka ko may lasa na naman yun. Kayo na lang magtimpla, lagyan nyo ng asin. Kung anong timpla yung gusto nyo. Akin lang po lang, simple lang siya. Okay. Tapos ibabad natin ng mga 5 minutes para maot yung lasa. Ayan, ganyan na itsura niya. Dapat yan nakalangoy sa suka. Kaso, ganyan lang ginawa ko. Kasi nando sa ilalim, mamaya isasawsaw ko na lang siya doon sa ilalim. Nando naman sa ilalim yung suka niya. Ayaw ko naman damihan ng suka at hindi na rin masarap pag sobrang asin. Mamaya, kakain tayo. Ganto kakainin ko. Pinukod ko lang siya. Titikman ko na. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko. Sarap. Nakakamis kumain ng ganito. Kain tayo. Hello. Bumili ako ng chicken feet Adidas. Gagawin ko magluluto ako ng chicken feet Chinese style. Natin. Hihingukuhan ko muna yung malaki. Tatanggalan ko siya ng kuko. Kasi ko yung kuko niya. Maganda yung wala ng kuko kasi pag may kuko pa sa gabar sa pagkain. Hello sa lahat. Ako ay gagawa ng pickled chicken feet. Malinis ko na yung manok. Tinanggalan ko na ng mga kuko. Ayan, balat-balat. Malinis ko na siya. Hindi ko na naipakita sa inyo. Basta tinanggalan ko na siya. Malinis ko na lahat. Ang susunod natin gagawin ay ilalaga na.
Lalaga natin ng 10 minutes tapos tatanggalin ang what's it? Sobrang tubig. Magpakulo muna tayo ng tubig. Ay. Lagyan lang ng luya at yung ano to, puno ng spring onion. Nilagyan ko din siya ng konting oil. Tingnan lang natin kumulo bago ilagay yung paano naman. Ayan, tapos na yung 10 minutes na paglaga ko sa chicken feet. Hanguin natin siya. Pagkahango, ilalagay yung manok sa malamig na tubig para hindi siya over. Tapos lagyan siya ng ice. Lagyan siya ng ice. Babad muna natin siya sa ice. Tatanggalan ko ng buto ang chicken feet. Ang Adidas. Ganyanin nyo lang. Tapos yung hiwaan hanggang sa dulo. Tapos kunin nyo dito sa ilalim. Ayan. Lumabas na yung buto. Tuloy nyo lang kasi pag buuhin nyo, mahirap tanggalin. Hihil na ako dito eh. Tansyahin nyo lang din para hindi madurog yung laman niya. Ganito na siya. Wala nang buto. Ito ang ating sangkap. Magtagtag lang ng bawang saka siling maanghang, coriander, lemon. Tsaka natin siya. What's that, Kiran? Try natin ang bawang. Sili maanghang. Tagtarin para manuot ang lasa. Ang anghang. Lagyan natin ang kaunting paminta. Kaunting asin. Tsaka soy sauce. No! Paghalo-haloin lang siya. Lagyan din natin ng chili and garlic. Lagyan ng kaunting honeybee. Ganito na itsura niya. Tapos, ilagay ang lemon. Pwede nyo rin pigaan ng lemon kung gusto nyo.
Kung gusto nyo medyo maasim, pigaan nyo ng lemon. Kung hindi naman, okay lang. Ganyan lang siya. Tikima time! Siyempre. Tikman natin. Harap. Kayo na lang mag-adjust sa lasa kung dagdagan nyo ng asin. Kung gusto nyo medyo maalat, malasa, ganun. Dagdagan nyo ng asin. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng Chinese soup. Ginamit ko lang tong buto-buto ng paa ng baboy. Siyempre, hugasan muna natin para malinis. Tapos, ipakukuluan ko yan sa tubig para yung mga dugo niya at yung ibang mga dumi ay hindi humalo sa soup kasi pag hindi pinakuluan, madumi ang soup, medyo malabo ang sabaw. Ayan, pag pinakuluan mo, malinis siya, masarap higupin at clear ang sabaw niya. Lagyan lang natin ng 2 hiwa na luya ang tubig bago pa kuluan at nung pag gumulo na, pwede na ilagay yung mga buto-buto hanggang sa kumulo at lumabas yung mga dumi. Pakuluan lang mga 1 minute. Ganyan, pag kumukulo na, pwede na hanguin at linisan, ilagay sa tubig, linisan ang mga laman. Ayan na nga, pagkatapos nating pakuluan, hugasan ang buto-buto na pinakuluan para mawala yung mga dumi-dumi. Malinis siya ulit. Ng 2 beses ko hinugasan para siguradong natanggal yung mga dumi niya. At i-ready na natin para isalang ng 2 oras. At ayan na nga, malinis na yan, hinugasan ko na. Tapos, ihahanda naman natin ang mga ingredients para dito. Ito yung Chinese yam na tinatawag nila. Para siyang gabi. Tapos, haluan natin ng mais, carrots, ayun yung Chinese yam nga, tapos luya. Haluin lang silang lahat. Tadtarin muna ng, wag lang masyadong maliliit, kasi madudurog din siya pag masyadong maliliit. Yung katamtaman laki lang. Ito lang yung mga ihahalo natin sa soup. Yung dates, dry dates, tapos yun nga, yung mga hiniwa ko ng mais, luya at yung dates, pag samasamahin lang siya sa paglaga at lagyan ng tubig, tamang sabaw lang yung ilagay, wag naman sobra or sobrang konti kasi ilalaga to ng 2 oras kailangan yung sabaw niya ay tamang tama lang sa paglalaga ng pang 2 oras na may matitira pa para sa'yo. Siyempre pakuluan na natin, salang na 2 oras ko pinakuluan yung soup. So, pag 1.5 hour na, ilagay na yung yam, tsaka yung carrots para may natitira pa siyang 30 minutes para lutuin. Kasi pag sinabay mo siya sa gantong mais at yung karne paglaga, madudurog din yung yam, tsaka yung carrots. Kaya, kailangan medyo 30 minutes pa bago siya mahanguin. Ayan, pakuluan natin. So, ayan, lagyan na natin ng asin para maglasa siya. Pagkatapos, haluin muna natin para ma-absorb ng soup yung lasa ng asin. Para pantay ang lasa. Haluin mo ng lahat ng ingredients. Ayan, tikman na natin na dito sa Hong Kong, kunti lang maglagay ng asin kasi ayaw ng mga Chinese ng maalat ang kanilang pagkain. Gusto nila ay yung matabang lang. Ayaw nila ng sobrang asin kasi unhealthy daw. Kaya dapat tama lang lagi ang lasa. Pag maalat ay yari kan katulong ka. Sermo ng amo. Pero okay naman siya. Ayan, napakalambot ng ating buto-buto yung paa ng baboy. Sarap niyan. Thank you for watching. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng chicken soup. Magpakulo ng tubig at pakuluan muna ang manok ng mga 3 minutes.
Lagyan ng rice wine kung mayroon. Kung wala naman, okay lang. Hamuin ang manok at hugasan sa malinis na tubig. Hugasan ang manok ng maigi para malinis. Malinaw ang sabaw. Ilagay ang manok. Maglagay ng luya at red dates at spring onion. Lagyan ng tubig at pakuluan ito ng 1 oras. Takpan ito at pakuluan. Yan. Luto na siya. Lagyan natin ng asin. Timplahan. Lagyan natin ng goji berry at spring onion. Sarap. Bye. Thank you for watching. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng pancake. Ito lang yung ingredients ko. Flour, ready to mix na yan. Tapos, itlog, gatas. At ang aking electric mixer. May electric mixer yung gagamitin. Unahin lang natin yung itlog. Magbati lang ng itlog. Ayan pala. Hindi pala magbati. Basagin muna ang itlog at ilagay sa isang bowl. Mixing bowl. Ayan, ay dalawa nating itlog. Batihin lang natin yung itlog hanggang sa maging fluffy siya. Ayan, at dahil foamy na yung ating itlog, pakita ko sa inyo. Foamy na siya. Mag-a-add na tayo ng 400 ml na gatas. Medyo puno pa yung gatas ko. Ayan, 400 ml na gatas or 2 cups. Tapos, i-add natin siya dito sa itlog. I-add natin siya sa itlog. Hindi na siya kailangan ng asukal kasi yung flour natin medyo matamis na siya. At haluin natin ulit. Para mag-mixture lang yung itlog at gatas. Kung wala kayong gatas, pwede nyo namang gamitan ng tubig. 1 and 1/2 na cup of water or 280 ml. Pag wala lang kayong gatas, pag may gatas gamitin niyo mas malasa. Ito yung itsura ng arena niya. Kompleto na yan siya. Matamis na to, hindi na kailangan ng dagdagan ng asukal. Gagawin mo na lang ay ibubuhos na lang dito. Hindi ko na yung sinasala. Kasi may mixer naman.
Ganyan na lang gawin. Ilagay nyo na lang pa kunti-kunti yung arena. Ganito na siya. Ay, sorry. Very foamy na siya. Ayan siya. Foamy na, diba? Ayan. Magpapainit na tayo ng kawali. Lagyan ng kaunting mantika. Pwede naman kayo gumamit ng butter, kaso gusto ko mantika. Mas nagagandahan ako sa mantika eh. Ang butter kasi dumidikit. Maganda rin yung butter kasi malasa din siya. Dagdag na ano din, lasa. Pero mamaya ko na lang ilalagay sa ibabaw. Tingnan nyo. Parang ang sarap din itong gawing poto siguro, no? Oh, mixture na to. Poto or bibingka. Lalagyan ko ng isang kutsara. Ayan. Takpan lang natin siya. Wait lang natin hanggang maluto. Low heat lang. Balik ta rin natin. Ito na, ready na. Ayan, ready na. Medyo nilagyan ko ng kaunting arte. Diba? Lagyan ko rin siya ng honey sa ibabaw. Pwede rin kung wala kayong honey, yung maple. Masarap din siya. Ayan. Tapos yung butter natin. Sahiran natin ang butter. Yeah. Ready to eat na. Ang ating pancake. Ayan. Kain tayo. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng pork throttle Chinese style. Ayan, syempre hinugasan muna natin ang paa ng baboy para malinis siya. Hinugasan ko yung paa ng baboy ng asin at saka harina. Tapos ayan, nagpainit ako ng tubig, nilagyan ko ng luya at star anise. Pakukuluan muna ang tubig. At hugasang maigi ang paa ng baboy para ito ay malinis na malinis bago pakuluan. At syempre, pag makumukulo na, lagay na natin at lagyan din ng kaunting cooking wine. Ayan, at pagkatapos pakuluan ang paa ng baboy, hugasan siya ng maigi sa malamig na tubig para siya ay malinis na malinis bago natin igisa. Magpainit ang mantika. At lagyan ng asukal. Ito ay lutuin ng asukal hanggang sa mag-golden brown siya. Tapos saka ilagay yung paa ng baboy. Hanggang sa mag-brown siya, haluin ng haluin.
Ayan, parang kawali ko yung nag-brown. Hindi, matagal na talagang brown yan. Tapos ilagay ang luya, laurel at sili. Iyan, at kaunting asin, toyo, oyster sauce, at haluin ito ng maigi. Haluin, kabilaan, halo. At ayan, pagkatapos haluin, lagyan ng kaunting beer. Kalahati ng beer lang yung ginamit ko. Tapos, lagyan ng tubig. Pakuluan ng 1 oras. Tapos, pag malambot na, tapos na yung 1 oras, dinagdagan ko rin siya ng dark soy sauce para makulay yung laman. Tapos, nilagyan ko ng bawang, sibuyas, tapos chili powder. Ayan, tikiman time na. Masarap siya, malambot. Kainan na. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng chicken curry. Gagamitin ko tong chicken curry paste na to. Ito lang gagamitin ko: luya, panggisa, sibuyas, bawang, tsaka carrots and patatas, tsaka yung manok. Tinanggalan ko na ng buto kasi ayaw na babae ng mabuto. At syempre ang gatain kan. Susundin ko lang pag luto kung ano yung instruction dito sa likod ng paste. Lagay ng mantika. Igisa ang luya. Tsaka bawang. Sibuyas. Tapos ilagay ang manok. Yung nakalagay sa instruction, ilagay daw muna yung itong paste. Pero hindi ko sinunod kasi gusto kong igisa muna yung manok bago ilagay yung paste. Haluin lang. Halo-halo. Haluin lang hanggang brown ang manok. Kalahati lang yung ilalagay ko na paste kasi sobrang anghang ito. Yan, ganito lang kadami yung nilagay ko. Kasi pag nasubrahan, sobrang anghang na niya. Haluin lang siya ulit. Amoy. Tapang ng amoy nito. Ganda ng kulay niya. Bango. Tapos, ilagay ko itong patatas at carrots. Haluin lang. Haluin lang siya. Tapos, ilagay ang tubig. Lagyan siya ng tubig para maluto. Lutuin siya ng 15 minutes. Takpan at i-anuhin lang. Lutuin ng 15 minutes. Ayan na siya. Luto na. Lagyan ko lang ng gata. Lagyan ko lang ng gata. Ang anghang niya. Sobra. Ayan, nalagyan ko lang ng coriander sa ibabaw. Gusto kasi ng amo ng lalaki, ganyan nilalagay sa ibabaw. Let's try, of course. Need to try. Kung okay na ba ang lasa.
maanghang niya. Ang sarap. Masarap sa medyo maanghang lang. Hello sa inyong lahat. Ako ay gagawa ng chicken with soy sauce and oyster sauce. Siyempre may bawang tayo at sibuyas. And chicken wings. Tayo ay mag-igisa muna ng mantika. Mantika. Mag-igisa ng mantika. Mantika muna. Pag mainit na ang kawali, ang mantika, ilagay na ang sibuyas. Hanggang halu-haluin lang siya hanggang lumabas na yung masarap na amoy niya. Bawang. Sunod ang manok. Haluin. Ang liit lang ating kawali. Tinamad na ako kumuha ng malaking kawali. Haluin lang siya hanggang sa mag-golden brown. Mag-add ng soy sauce. Oyster sauce. I want milk. At kaunting dark soy sauce para may kulay ang ating manok, hindi siya maputla. Haluin. Tapos lagyan ng tubig. Tama lang na maluto siya. Nakalimutan ko lagyan ng white pepper. Takpan lang. Lulutuin ko siya ng 15 minutes. Ayan na ang aking chicken wings. Parang adobo lang siya. Kaso nga lang, wala siyang suka. Ayan na lang siya. Ayaw nilang may suka. Maasim daw. Aga. Ang init. Nahulog pa yung aking manok. Mainit. Hindi ko na ginamitan ng kutsara ay. Ay, pinido. Yan ko na lang. Look. You see that? Looks yummy and creamy. Kainan na. Haluin lang occasionally para hindi mamuo yung gatas. Kasi pag namuo yung gatas, ang pangit natin. Lagay ang ham. Stir lang a little bit. Stir. Haluin ang kaunti. Lagyan ng paprika. Tsaka white pepper. Tsaka butter. Ang butter. Tapos, haluin silang lahat. Salt to taste. Haluin ulit.
Tapos, pag, ayun, kaunti na. Yung sabaw, yan na. Cheese sa ibabaw. A little bit more cheese on the top. Tapos, takpan lang siya hanggang matunaw yung cheese. Yes, it looks delicious. Is enough, Vicky? Wow. Is Creamy enough? cheese. Is enough? Creamy pasta. Look. You see that? Looks yummy and creamy. Kainan na. Kainan na. Hello po sa inyong lahat. Kami ay magluluto ng ginataang pechay. Kakayod muna ang aking kapatid ng nyog. Dito sa aming probinsya ay mano-mano lang kami magkayod ng nyog kasi hindi pa masyadong uso dito yung di kuryente. Ito yung pechay namin na gagataan. Nahimay na pala siya. Ito ang ayahalo namin nakasabit sa bubong para safety. Hindi maakyat ng pusa. Pag naakyat pa niya yan, ayawan ko na lang sa pusa na yan kung gaano ba siya kagaling. Yung aming nyog na kayod na. Ready to piga na siya. Okay, lagyan lang ng kaunting tubig para sa kakanggata. Piga-pigain lang siya. Ayan, piga-piga lang, lamasin hanggang lumabas ang gata. Pigain lang siya dito sa maliit na baso. Pag nagluluto ba kayo, may ganyan din kayo. May bukod yung kakanggata at bukod yung malabnaw. Pinakasabaw niya. Ito na yung pangalawang namin, gata. Pangsabaw niya talaga to. At yung pinagpigaan ng niyog, doon ilagay. Pangkain ng para sa baboy naman yan. Hindi walang sayang. Akong doon, tabat ko na kita. Tayo na yung tapos sila doon. Gayong na yawan doon. Ayan, ilagay sa kawali. Pakukuluan mo na yan, maya-maya. Ito ang aming daing. Hugasan muna para hindi maalat. Masarap dahil sabi ng kapatid ko. Nagbabad dito sa Flying fish yan. Siliw yung tawag niyan dito sa amin. at sangkal. Ayan na, nilagay na ang daing. Pakukuluan lang muna para maluto yung daing. Haluin lang. Lagyan ng kaunting bawang, pangpalasa. Tapos lagyan din natin ng kaunting sibuyas. Masarap yan, pampalasa din yan eh. Haluin lang natin. Nilagyan na din to ng kaunting asin ng kapatid ko para malasa siya. Hindi na namin napakita at masyadong excited. Ayan, titikman muna namin kung luto na yung isda bago ilagay ang gulay. Ano, luto na? Luto na daw. Gulay na ang isusunod. Ilalagay na yung tangkay ng pechay kasi medyo matagal siya maluto. Parang kaunti sabaw at bibe. Sabaw to, tama sabaw tong hanto. Ay, yung tangkay ano. Ang lalaki ng pechay. Yung tangkay ng pechay, isusunod na yung dahon. Sige na. Yung dahon naman. Kasi yung dahon na hindi pwedeng
ma-overcook at hindi masarap pag overcook siya. Masarap tong aming gulay. Pagkatapos niyan, tatakpan muna para lumuit. Maluyos yung pitsay. Ano ba yung maluyos? Hindi namin alam yun sa Tagalog. Basta yun na yun. Ayan na at nahalo na yung pechay. Dahon. Lagyan mo muna ng kakang gaka. Sige na. Lagay mo na. Ayan. Tapos haluin lang. Pakuluin muna siya bago haluin. Haluin na muna siya. Mukhang masarap ang aming ulam. Ganyan lang kami dito sa probinsya ng Bicol. Mahilig kami sa may gata. Kahit ano ginagataan namin. Tikman muna kung tama na ba ang lasa. Approve na. Matabang. Gusto na pa, anuhan. Okay na, ayan na, luto na. Hindi na kayo, kain na tayo. Na lang sa isang pinggan ang pagkain. Kain na. Tikman natin kung masarap ba yung luto ng ate ko. Pwede na rin. Yung likod ng bahay namin. Kita. Kain na tayo. Kusinera. Anong masasabi mo, kusinera, sa luto mo? Sarap. Okay, bye. Thank you for watching. Ako ay magluluto ng buong manok. Ibebake ko lang siya. Hinati ko lang yung manok. Ayan. Buong manok yan. Tapos, syempre, pag katapos hugasan, patuyuin natin. Kung malinis na yung manok, tanggalan ng mga tubig sa katawan. Punas-punas. At ito lang yung ating ingredients. Star anise. Durugin lang yung star anise ng pinong-pino. Pinong-pino. Tapos haluan lang ng asin, pampalasa. Yan lang ang ilalagay na panlasa sa manok. Yung star anise lang. Tsaka asin. Kayo na bahala magtansya kung gaano kadaming star anise ang gusto nyong ilagay. Or asin kayo. Kasi depende sa panlasa nyo. Kung gusto nyo maalat, gusto nyo mas maraming star anise, then go for it. At kasi tama lang yung nilagay kong asin. Ayaw nila ng maalat. Yan, paghalu-haluin lang sila. Yan, tapos ibubudbud lang natin yan sa katawan ng manok. Sa kabilaang parte ng manok. Yan. Budbud lang siya sa ibabaw tsaka sa loob. Basta lahat ng parte ng manok lagyan nyo para manuot yung lasa. Yeah. Masarap nito, promise. Hindi kayo magsisisi pag ginawa nyo to. Malasa siya. Malinamnam. Huwag nyo lang lalagyan ng mantika. Ay, basta yun lang na Kasi magmamantika din naman tong manok mamaya pagluto na. Lang, star anise lang tsaka asin, okay ng pampalasa. Huwag nyo nang haluan ng iba. Ayan. Okay na. Marinate nyo lang ng 3 to 4 hours. Depende kung kahit gusto nyo mas mahaba, pahabaan nyo pa. Tapos i-bake lang siya ng 35 to 40 minutes for 180 degrees. Nyo muna, preheat nyo muna yung oven bago nyo ilagay. Ayan, after 40 minutes, pahiran lang siya ng
kaunting honey sa ibabaw. Hindi ko na napakita. Kaunting honey sa ibabaw para magkaroon siya ng lasa ulit. Tapos, i-bake lang siya hanggang mag-golden brown 10 minutes. Ayan na, luto na. Kainan na. Sarap.